Food insecurity at mga update sa mga programa ng Department of Science and Technology, ating alamin kasama si DOST Food and Nutrition Research Institute Director Imelda Agdepa. Director, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Ako po si Chi Atienza, kasama ko po si Asik Weng. Yes, magandang umaga po Asik Weng and Ma'am Chi. Asik Weng and Ma'am Chi. Yes, good afternoon po. The Department of Science and Technology for the Nutrition Research Institute is actually very, we appreciate very much for us being interviewed in here because this is one way to actually disseminate the information that we have gathered already. Okay, Director, bago po natin talakayan ng mga detalye sa food insecurity, para sa karamihan, ano po ba ang ibig sabihin ng food insecurity? Kasi sanay po tayo sa food security, but this time it's food insecurity. At anong rehiyon po sa ngayon sa bansa ang mataas ang food insecurity prevalence? Yes po, Ma'am Chi. Ayon sa FAO or Food Agriculture Organization ng United Nations, ang food insecurity ay yung pagkakaroon ng limitadong access o kaya at sa availability ng masustansya at ligtas na pagkain para sa ating populasyon Pilipino. So, ito po ay may level na kalubhaan o severity, no? Mula sa pangangamba na hindi ka magkakaroon ng sapat na pagkain, that's actually worrying about food, at yung pagbabawas ng dami o kalidad ng pagkain. That means to say we are reducing the quantity and the quality of food to be consumed because wala talagang pagkain. So, isa pang dimension ng food insecurity ay ito po yung nararanasan na hindi kumain ng isang buong araw, natutulog na lang po sila dahil hindi po sila kumain. So, ang last resort talaga nila para hindi nila masyadong mararamdaman yung gutom, ay itutulog na lang po. So ito po yung mga dimensions o kaya experiences ng food insecurity para ma-indicate natin na isang household o kaya isang individual ay nagkakaroon ng food insecurity. Ma'am, mula po sa National Nutrition Summit kamakailan, ano po ang kaibahan sa sitwasyon ng pagkain at nutrition mula sa iba't ibang regions? Well, ito pong base po sa aming Expanded National Nutrition Survey. Kasi noon, it was designed to be a rolling survey from 2018 to 2020 supposed to be. Unfortunately, we just finished yung 2018-2019 dahil nga po sa pandemic noong 2020. So dahil hindi po namin natapos yung 118 na provinces at highly urbanized cities noong 2018 kasi 40 lang, 2019, 40. So may remaining na 37 na supposed to be i-cover namin noong 2020. Dahil sa pandemic, pinauwi po natin ang ating mga 600 na researchers at we continued the survey actually in 2021. At dito natin nakita na yung ating timog na bahagi ng ating bansa ay ito po yung nagkakaroon ng food insecurity na severe or kaya moderate to severe, no? Ito yung Bangsamoro in the Muslim Mindanao region na may 84% na prevalence ng food insecurity. Kasunod po dito ay ang Caraga. Meron po tayong 69.8 or equivalent to rounded up to about 70%. Eastern Visayas po ay mataas din po. Ito po ay 69%. Northern Mindanao, 69%. Zamboanga Peninsula ay ito ay Region 9 at ang Bicol, Region 5 having about 68%. Ito po yung pinaka-problema po natin na mga probinsya na nagkakaroon po ng maraming mataas na porsyento ng food insecurity. Okay, Director, medyo nakakabahala po ang report na ito, no? Pero mula po sa Food and Nutrition Contrast na ito, ano-ano po ang mahakbang ng pamahalaan hinggil dito? Lalo na po dun sa mga riyon na nasabi nyo nga po kanina na mataas ang food insecurity prevalence. Well, unang-una po, kami po sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, kami po ay gumagawa ng paraan para po maging accessible
yung ating mga produkto na nutritious. Lahat po ng inilalabas sa produkto ng aming institute ay na-analyze po ng sinasabi naming yung sustansya na nandoon sa aming inilalabas sa produkto dito. So, yung mga agricultural products natin, like for example, yung ating kalabasa, kamote, carrots, ay ginawa po namin ito yung famous na Nutriban noon. So, nag-innovate po kami ng produkto dahil mataas po ang presyo ng flour. Ginamit po namin na produkto na or hinaluan namin yung flour ng agricultural na produkto para maging Nutriban. At ito po ay ginagamit po ng Department of Education, the Department of Social Welfare and Development, the National Nutrition Council, and all other international development agencies like the World Food Program. Ginagamit po nila ito na para sa kanilang supplementary feeding. Meron din po tayong iron fortified rice. Ito po yung napakaganda po. Yung iron fortified rice, yung pong maliliit na butil ng ating mga butil ng bigas sa miller, no? Sa mill site. Yung broken rice ang tawag na po natin, na ibinebenta po nila for animal consumption, right? So, at a lower price. Ngayon ata parang 28 pesos per kilogram. So, ang ginawa po namin, ginawa namin na teknolohiya na ginawa naming flour, yung broken rice na yon para i-extrude namin sa isang makina na meron na po itong iron. So, paglalabas niya sa aming makina, isang whole grain rice na po yon na may sustansya na iron. So that means to say, yung bigas na po na yon ay kinonvert po natin siya na for human consumption. Therefore, it's adding up to the volume of rice supply sa Pilipinas. Hindi na po nila ibinibigay sa mga aso o kaya sa mga animals, no? Dahil buo na po siya at meron na po siyang iron. And we mix that premix, ang tawag po namin doon. We mix that whole grain rice with the ordinary whole grain rice para magkaroon ng iron yung ating bigas. And that's what we call iron fortified rice. So, itong teknolohiya na po na ito ay nagagandahan o kaya masayang-masaya ang ating mga millers. Kasi aside from nagkaroon sila ng income because we have actually increased the value of their broken rice from 27 to 50 pesos, 27 pesos to 50 pesos. That's very great, right? And therefore, this iron fortified rice is being used again by our institutional partners like the Department of Education, as I have said, the Department of Social Welfare. Ito pa ay kasama sa kanilang family food packs during disaster. Ito po din ang ginagamit ng DSWD because we appreciate very much the efforts of our government secretaries of this department dahil po nakikinig po sila sa aming mga sinasabi because these are grounded on science and we have proven that in all our studies. Kaya ito po, Ma'am Weng and Ma'am Chi and Asik Weng, ang ginagawa po namin dito para po maibsan po yung ating problema ng food insecurity. Marami pa po kaming products. Like for example, the iodine drinking water. Iodine is actually for the brain. And therefore, ang ginawa lang po namin ay yung tubig na yan, nilagyan po namin ng teknolohiya na dinagdagan po namin ng iodine para po sa mga ating school children. Marami po kaming mga produkto pa dito sa aming institute na talagang ginagawa namin ng paraan para sa ganun ay makarating po ito sa grassroots. Yung pong family, yung pong yung DSWD na food stamp program, we played a very good or very important or significant role because Secretary Gatchalian also consulted us how would be the mechanism of giving that kind of incentives to the poorest of the poor. Kami po din ang nagsabi sa kanila kung paano nila hati-hatiin yung 3,000 pesos na ibinibigay natin sa mga tao para sa ganun ay magkakaroon din sila ng tamang sustansya. Kahit man lang konti, at least naibsan natin ang hunger para po magkakaroon, ma-close natin konti yung gap
no, ng between intake at saka yung kinakailangan ng katawan. So kami po din ang kinonsulta nila. Opo. So marami po at kami po din masaya, naririnig ko po sa radyo si Presidente ay bumuo ng technical working group para po i-address yung ating El Nino na magkakaroon po tayo ng again food insecurity, severe food insecurity dahil nga sa problema na darating na sinasabi po natin. So it's a very good foresight planning ang ginagawa ng ating gobyerno. Kasama po kasi dyan po ang aming DOST Secretary as the co-chair ng ating technical working group. Opo. This is actually an evidence that we are already having an interconnectedness of the relevance of its government agency in terms of unifying our efforts to solve a certain problem. Yun po ang maganda po na ginagawa po natin ngayon na Sekweng Okay po, and ma'am. So ma'am, meron po bang pag-aaral ang inyong kagawaran sa naging pagbabago sa pagpili ng pagkain ng ating mga kababayan matapos ang halos 3 taong pandemya? Kung may mga pagbabago, ano-ano po ang mga ito? Bukod dun po sa mga na-mention ninyo na meron kayong mga ginagawang innovation sa mga produkto o sa ating mga crops. Actually, pag sinasabi po nating walang masyadong pagbabago dahil po nung inanalyze po namin yung datos po natin representing the national estimates noong 2018-2019, kinumpare po natin noong may pandemic, noong yung datos natin noong 2020 na nakolekta noong 2021, wala pong masyadong difference doon sa statistics po natin. Dahil po sa magandang ipinatupad na proyekto ng pagbibigay ng ayuda during the pandemic siguro, kaya po hindi masyadong nagbago yung ating mga problema. Again, yung mga stunting, no, as yung kulang sa tangkad, yun ang sabi namin sa stunting, no, kulang sa tangkad ayon sa kanyang edad, marami pa rin po ito. At ito ay nararanasan ng mga kabataan natin sa Western Visayas, no, sa BARM, Zamboanga, pare-parehos po sila. Kung saan po yung food insecurity na binention natin na probinsya, sila rin po yung nagkakaroon ng problema ng undernutrition. Undernutrition encompasses yung stunting or yung pandak, yung kakulangan ng timbang ayon sa kanyang edad, yung kulang sa timbang ayon sa kanyang tangkad. Pero pag nakita po din natin the other side of the coin, ang NCR at saka yung mga ibang rehiyon na highly urbanized cities, ito po yung na medyo nagkakaroon ng medyo mababang food insecurity level. Sila din po ay nagkakaroon ng overweight and obesity na problema. So again, if we try to really look at the solution, it should be a holistic solution so that we can actually solve the both at the end-to-end spectrum. So yun po yung sinasabi po namin sa aming kasamahan sa gobyerno na pag magkaroon po tayo ng mensahe para dito, dapat po ay yung mga naiintindihan ng grade 1 student para sa ganon yung mga users o kaya listeners ng mga mensahe na yan ay talagang naiintindihan po nila. So ito po yung pinapakiusap namin na it should really be having a very simple and culturally sensitive at saka understandable na messages. So yun po yung problema po natin na tungkol sa malnutrition. Okay, Director, para naman po sa mga kabataan, good news po yung mga minention niyo po, no? Pero pagdating naman po sa resulta sa pinakahuling pagsusuri sa nutrisyon at paraan ng pagkain ng mga kabataan sa ngayon, may katotohanan po ba na medyo may significant increase ng obesity po sa mga kabataan sa bansa matapos po ang pandemya? Yes po, Ma'am G. Kasi alam mo po, noong pandemya kasi po, ay meron tayong pagkain dahil nga kahit na may konting food insecurity, mayroon pa rin tayong ayuda noon. Ang nangyari, hindi makalabas yung ating mga bata o kaya tayo mismo. Kaya tumaas po yung overweight and obesity. So,
ang importante talaga, kahit na hindi ka lumalabas, dapat may physical activity. Dapat galaw-galaw lang, kahit na doon sa loob ng bahay, pwede kang gumalaw para lang maibsan mo yung problema ng overweight and obesity. Kasi hindi lang naman talaga yung formal exercise na pupunta ka sa gym and so on ang nakakapagbaba ng timbang. Ang problema kasi natin, kung obese or kaya overweight ang isang tao, ay nagkakaroon po tayo ng higher probability ng magkaroon ng hypertension, magkakaroon ka ng sinasabi nating cholesterol, mataas ang cholesterol mo, so maapektuhan yung heart. So, yun yung mga problema na dapat po talaga nating, kaya sinasabi ko, dapat holistic po yung approach. May physical activity, may pagkain dyan, may tamang kantidad, may tamang quality ang dapat na sabihin po natin sa kanila. So, Director, paano po kaya natin mababago yung behavioral approach ng ating mga kababayan pagdating sa tamang pagpili ng pagkain? At ano naman ang hakbang ng pamahalaan sa access ng ating mga kababayan sa pagkain at nutrisyon mula sa iba't ibang population groups? Yes po, ang Department of Education ay meron po tayong sinasabing National Feeding Law. At ito po ay naipapatupad po na todo-todo ng Department of Education para sa ating mga kabataan na na-assess po nila na kulang sa timbang. So, they have been consulting us on the proper foods to be consumed by our children. At marami po kaming naibigay na recipes, low-cost recipes, para sa ganon ay ito po yung ipapatupad po nila sa pagluluto ng mga pagkain ng mga bata. Again, ang iba-iba pang mga proyekto ay ito po yung end-to-end approach from behavioral change or from the production to behavioral change, no? So from the production side po, Ma'am or Asek Weng, ay dapat ang Department of Agriculture ay titignan po nila kung ano yung talagang sabihin natin climate resilient na mga produkto. At kung may maraming produkto sa isang area, there should be a very good distribution system na itong mga produkto na ito ay ipupunta nila doon sa mga probinsya na hindi po nagkakaroon ng ganun na produkto. Para sa ganun, hindi po nabubulok yung mga iba-ibang produkto na yan sa isang lugar lang po, na samantalang ang mga ibang lugar ay kinakailangan po nila. Again, the problem there is the post-harvest din. Pag post-harvest, dapat from the production side at kung itatransport nila sa malayong lugar, dapat magkakaroon po tayo ng post-harvest storage na maganda para sa ganon, along the way, kung malayo pa man yun, ay we reduce actually the food wastage. And para po magkaroon po ng healthy food choices ang ating mga consumers or ating mga populasyon, there should be messages. And we at the Department of Science and Technology, if you see our website, there are a lot of simple messages tungkol po sa pagluluto ng affordable meals but nutritious. Meron pong papaano mag-care or pag-select ng mga prutas, papaano po ano yung ihahain nila sa isang araw. Nandoon po lahat sa aming website para po sa ganun po, pag titingnan nila yung aming website ay makikita po nila. Ngayon po kasi, it should really be almost all of us are using cellphones. Tama po ba? So, we keep on advertising on Facebook, kung ano yung statement namin na tungkol sa malnutrition na simpleng-simple lang para sa ganun po ay maintindihan po ng ating mga tao. Ako, tama yun po. Asek at Yes. Mabeng. Tama po, Director Agdeba. Actually, very timely nga po yan. Lalo na, marami pong magnonoche buena at buena noche. Dapat reminder po sa atin lahat yan na dapat maging healthy ang choices natin para maibsan tong issue po sa food insecurity and malnutrition din po dito sa ating bansa. Well, maraming salamat po sa inyong oras, DOST Food and Nutrition Research Institute Director, Imelda Agdepa.